Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Yes, Heavenly Father, we thank you once again for this morning. We thank you, God, for all the revelations na imong ginabuo sa amo as we open up our hearts and listen to your word and obey your word. Thank you, Holy Spirit, for all the revelations, the wisdom. Thank you for your word. Thank you for this opportunity, Father, na ma-honor ka na mo with our hearts, na willing obey sa imong word. Holy Spirit, speak to us this morning. Give us understanding, revelation, and wisdom to apply your word in our lives. Have your way, Holy Spirit. I ask for your anointing. Anoint me as I share your word and anoint every heart na nagalisten even today and sa recording in Jesus' name. Amen. So good morning. We are now in Galatians 4. Verse 1, yan na siya din eh. Now I say, as long as the ear is a child, it does not differ at all from a slave, although he is owner of everything. So, kung ikaw, no, ear na ka sa blessing ni Abraham, no, natawat na nimo si Kristo, no, tapos, naka-RW na ka, na-receive na nimo ang balang spirito sa imong kinabuhi, pero child gyapon ka kanang unsa gani ng child kanang, di ba ang child kung kanang bata pa kung pasagdan nimo mukaon man na siya og tae mukaog lapok maski unsa ray puluton bata pa man wa pa siya kabalo unsay mali unsay tama unsay hugaw, unsay dili. So, mo na siya ang bata, mukaon, tae, mukaon, unsa, no? Magsige gyapon kag pakambyog diaper, di ba ang mga bata, sige kalibang silang shirt pan. Kaya wa pa man na sila kabalo, asa mo mulibang. Basta mulibang, radyo na sila libang. No? So, bata pa man. So, akayanon gyapon ang bata, tama? No? Kanang luaponon ka ana then dili jud ka kabalo mo respond ba sa conviction sa Holy Spirit kay maski unsaon nimo badlong sa bata kanang bata pa jud magsige gyapon na siya dagan-dagan mingo kag lingkod amo dagan gid gyapon na maski lingkuro na nimo kalitra na og kwan dagan so dili jud siya maka-receive og kwan ba kanang makadungog og kanang instruction ba tama. So, wala yun daw kahit kalahian sa slave. Muna yung pasabot sa verse 1. So, kung ikaw, nadawat na ni mo ang Ginoo, no, naka-RW na ka, tapos may lang yun ni mo nga, bata pa ka, kay, wala pa kay kalahian sa slave nga naman, ang uban kay, balik-balik pa man sa bisyo, balik-balik pa man sa kwan, sa sala, maski badlungon ni mo, balik-balik yun na siya. So, pero maski owner na katanan, dili jud ka ka-benefit nga naman. Ang son raman ang maka-benefit. 'Di ba? Sama sa akong gingon sa inyo kanang inyong mga anak dili na nimo pwede transferan og titulo. Nga naman, bata pa man na. So kung paabuton kuan na siya dapat mahimo siyang son ba? 18 years old. Kanang adult ba? Legal. Kay ang son raman ang naay ability nga makadawat sa ear, maka-experience sa ear. Mo na nga ang son ra jud ang maka-benefit sa ear. So kung child ka, luoy kay ka. For example, ikaw bunagin na ka nya wala ka ga-respond. Mura ra gyapon kag bata, balik-balik ka sala. Luoy kay ka nga naman, imbis unta nga ma-receive nimo ang ear nga naa sa amahan, nga gihatag sa amahan sa imo di ka receive ano man wa kay revelation sa word dili jud ka kadawat og revelation sa word
Mo na daghan kay mga Kristiyano na nagpait gyapon ngano man child pa man dili pa man ka maintriguhan og kuan maintriguhan og kanang richness sa Ginoo. Di ka for example lang ba ani. Kung ikaw bata, di ba? Kung ikaw bata ba, dili jud ka pwede hatagan og kanang konsilyo. Okay. Di ba? Imo ara nang idunggab sa imong sarili, imo ara nang kuan samaran na imo ang kamot. Mo bitaw na katong bata pa ning among anak, mo testing siya og hiwa og kanang sibuyas. Akong gipatry siya, ang iyang hiwaon niyang kamot. So, ano ko siya? Hiwaon ni mo ni ano siya, padulong jud siya ang kamot ang iyang hiwa. So, dili jud pwede intriguhan. No? So, ang mo na siya nga luoy kay ka kung ikaw Kristiyano na ka. Tapos dili ka nagagrow as a son, child gyapon ka. Mura na daw ka gyapog slave. No, mo na yang pasabot sa verse 1. Mo na nga kita, for example, alangan pud nga i-bless ka sa Ginoo og dako nga kwarta or kanang hatagan kag breakthrough sa kwarta. Nya imo ara gyapong isyabu, imo ara gyapong ibisyo. So, moagi jud ka og proseso ana. Kuha ninyo. Dili ka kabalo mo disiplina, wala kay sense of responsibility. Kay ang son baya na sense of responsibility. Kung tanawon ninyo si Jesus Christ at the age of 12, si Jesus Christ at the age of 12 years old si Jesus Christ sa iyang gingon, I must about to do my father's business. Nana siya sense of responsibility sa house sa father. Kung sa mga gusto siyang papa, mao na ang tinuod nga san. Ang ikalipay sa papa mo ginauna-una, dili ikalipay sa imong lawas. Mao na kung sige ra gyapon ka balik-balik sa sala karon, you are a child, infant pa ka, dili ka san. So wala jud ka inheritance. Wala ka inheritance ba? Luoy kay ka. Mao na nga kailangan jud ka mag-grow from child to son. Mag-mature jud ka dapat, mag-respond jud ka dapat sa conviction sa Holy Spirit. Kaya ang bata, maski yung saon man nagsulti, yung sa badlong, bungol-bungol man ang bata. Kita ninyo? Naba mo diha? No? So, ang son, no, danawon ninyo, dili lang na siya nakalawat o kapasayloan sa atong sa sala. But na yun na siya sense of responsibility pa. Nga ikaw gusto yun nimo mabuhat na sa mga butang sa gusto sa imong amahan. So, dali na ka mo obey ba sa gusto ipahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo na difference sa son o sa child. No? Kabalo na pud ang isa ka son, no, ang mature nga disciple, he can take care na of himself. Dili na kakuan ba? Dili na need og guardian ba? Sabi pa sa butana, dili na need nimo ang law nga magsigig remind sa imo, di ba? Ingon ko sa inyo, unsa may purpose sa law? Oh. Para mubutang og fence or hedge, mo guard sa tua ba? Siya mo guide sa tua. Oh. Mo na ang kuan, mo na ang pasabot ang law, no? Nga siya mo guide. So ang bata, ang child, gusto yun na niya permanente og kanang law permanente. Unsa man na gusto niya ang bata kailangan nimo butangan og law ang bata. Oh. Ngano man kung walay law ang bata, pataka ra man na siya og dagan. Moyong ka sa bata, anaka, ayaw jud gawas sa balay dinhi sa gate kay maligsan ka diha. Oh. Unsay imo nimo? Mo ana ka ana sa iya. Kay kung dili ka mo ingon sa iya nga dili ka mo gawas yun na sila. Mo na ang bata kailangan jud siya og law. No, ang bata kailangan pa siya og kanang kuanan ba butangan og law. Ano man mukaon man naglapok kung dili mo butangan og law. Oh, mo na daghan kay law ang bata. Mo na ikaw no kung kay dili pa man jud na nimo ma-discern kung baby pa ka. Diba? Kung kabalo na ka nga kuan nga sala na siya. Kabalo na ka nga sala ang bata, di na kabalo nga sala. Himuon jud na niya. Pataka ra nagpangupit, pataka ra nagkuha. Oh, munang bata mang kuan, no, mang tawag ani. Maski unsa ra, ansa ila ginahimo, no, nga dili maayo. So ang son makadiscern na siya na between ugaw, lapok ug food, tama? Kung dako na ka, mature na ka, kabalo na katain na o makaon na, tama?
Kung dako na ka, kabalo na ka nga sala na o dili. Sabta ninyo? So, i-assess imo sarili karon. Kung sa imong level karon. Saan ba ka o child pa ka? Nga dugay na ka na born again. So magtingala ka karon, nganong wala kay benefit as an heir. Ngano man, wa pa ka nag-grow sa son. Wala pa ang imong maturity. So magtingala ka, magpahit imong kinabuhi. Magtingala ka, ngano man, wa makaga-respond. Oh. Ingnan ka sa Ginoo magpasaylo, dili ka magpasaylo. Ingnan ka sa Ginoo ngayon na imo himuon gyapon nimo. Ngano man, nahapaning sa child na to ba? Pag gina-convict na ka sa Holy Spirit, di ka mag-respond. Tapos moingo ka karon sa amo moingon mo karon sa amo ang lisod laging kinabuhi pas. Ginadisiplina man ka sa Ginoo, ginabutangan ka karon og gulo para mag-respond ka. Naba mo diha? So, kana sama sa akong gingon, baby, ang mga baby, ismukaon paglapok. But kung ikaw ang son, nanadyo ka responsibility towards your father's house. Kabalo na ka nga dili na ikalipay sa imong papa. And concerned pod ka kung ikaw son na, concerned ka sa ikalipay sa imong papa. Concerned siya sa pagpabuhat sa mga buluhaton sa Ginoo ba. Ganahan na ka mong mangalag, dili na ka pinugos ba mo adtog mission, dili na ka pinugos mo adto sa ingon aning ano man. Ikalipay na nimo ang gusto sa imong papa. Sama ni Jesus Christ ba at the age of 12. Nasabtan ba ninyo? Mo na nga makita jud ninyo pod, no? Ang mga naborn again na nga walay heart mag-win souls and make disciples. Kabalo na mo, adult na, son ba na o child? So dili pod mi mamugos. Naiuban sa inyo, wala gana pa mo himuog ka ng kuan, mo win souls. Murag ang uban, murag obligasyon na lang mo adto. Sabta na nimo ngano man di man na maka-continue kanang mga child. Kanang sabay-sabay lang sa panon ay kakapoy. Di ba? Isabay nimo ang bata sa adult, pabaktason ninyo, moingon jud ng bata kakapoy ay babahi ko, ibaba ko. Ngano man? Ang mga bata di man jud nakasabay sa son. Nakuha ninyo? Ang child dili kasabay sa nga ma-mature na mga tao. Ano man, kapuyon yun na siya. So magtingala mo, ang uban, obligasyon na lang mag-win souls, obligasyon na lang mag-mission, ano man. Child pa man, di. Pag ka overcome sa iyang sala, no? Tapos imuha pa nang ipa-reach out. Tingala mo, on and off ka sa mission, on and off mo diri sa mga buluhaton sa Ginoo. Mapugos na lang mo, ano man. You are still a child. Kaya magtingala ka, gamisyon man ko, pero kapait lagi ko. Ano man, na may ginagpa-deal si Lord sa imo nga i-overcome nimo. Dapat na kay victory over sin. Kaya ang tinuod yun nga nga san na ka, sin has no power over you. Tama? Wala na power ang sin sa imo. So kung under ka sa law, no, ang mga child is under the law. Ano man, kailangan pagdagang instruction sila. Unahin mo kasuko, kung say, no, kanan mo, hatagan mo glue, mayana, no? Kay bata pa man ka, tama? Verse 2, yan yun da. But he is under guardians, ang mga child daw, mga infant, under pa sa guardian, under pa ka sa law. But he is under guardian, yan, ako siya diyo. And managers. Kini daw nga mga child, anak na niya, pero child pa, bata pa, mga immature pa, o kanana lang atong gamiton nga word, para dili po mo masosyalan sa child. Immature, para mas murag bugat-bugat ang abot. Kung immature pa ka, kailangan pa daw nimo og guardian. Di ba, ingon ko sa inyo, unsa ning guardian? Mo ni tutor. Unsa ni tutor? Mo ni ang law. Mo ni ang commands, no? Kailangan ni muglo or manager until the date kinsay mo set sa imo ani nga mature na ka, father. Under ka sa guardian pa kung immature pa ka. Then kabalo ba mo paabuton ka sa papa nga mag-mature para ma-experience na nimo ang imong inheritance. Kuha ninyo, sama sa amo
Katong time nga gina-process mi sa Ginoo. Grabe ang proseso sa ako sa kwarta. No, kwarta. Walay kwarta. Ngano man, Ginoo man ako kwarta. Pait tanan, grabe. Grabing kwan kay kalipay na ako kwarta raman. Oh. Dili man ang the joy of the Lord is my strength. Oh. Rejoice in the Lord always. Oh. Ang strength na ako is kwarta. Maluyang ako kung walay kwarta. Dili man ang joy of the Lord ang ako ang strength. Oh. Tapos mag-rejoice ko kung naay kwarta. Dili man ko mag-rejoice sa Ginoo. Gitanggal bitaw sa Ginoo ang kwarta para mukuan ka, mo rejoice ka sa Ginoo, makakuha kag strength sa Ginoo. Dili lang sa kwarta. So tanawan nimo, iagi jud ka ana og proseso from child to son. Makuha ninyo? Dili pwede nga diretso ka sa son. Pero dapat ikaw nga son, mukaon ka permipod. Ay ikaw nga child, magpatubo ka, paspas kag patubo. Mo na akong ginaingon ang among anak, kaong daghan ba? Anak ko sa akong anak. Ano man? Tanaway mong lawas, oh. Di ka ni kakaalsa og bag. No. Ano man? Makikong kaon. Oh. Naay pagkaon, sama po ninyo. Naay word ni God. Lami jud, ihungit na lang sa inyo ha, kada buntag. Oh. Ang problema lisod badlungon ngano man ay lisod pukawon. Ngano man, bata pa man, kargahonon pa man kita kaning. Di ba ang mga bata, pukawon nimo mo eskwela na dugay kay mata. Mo na mga child, tanawa day mong tapad ko natulog pa na. Oh, mo na immature pa na. Di pa mukaon. Mata. Tindog. Kana kaning akayunon pang bata. Ay, bata, pa ko tulog. Oh, ana. Oh. Mo na yung mga kuan, mo na yung mga immature. O kawunon pa, paluapunon pa, mo na immature. Naanagan ang word, itunol na ang word, pero dili gyapon mo kaon. Oh, mo na bata. Pero ang adult be, tanawa ko muka mag-meeting mo din eh. Diba? Dili na mo hungitanan sa inyong baba. Ngano man? Halos wa pa ganin nahuman ang pag-ampo, nakabutang na mog sudan sa inyong plato. O mo na adult. Diba? Before pa nag-ampo, nagbutang na og pagkaon sa plato. O di, ready na mo kaon na responsibility. Dili na pangitaon pa sa mama. Asa na ka mo kaon na ka? O, mo na yung mga child, mga immature. Asa na ka mo kaon na ka? O, asa na mo? So, kana mag-grow yun tana, pero maagi tana. O, kaya ako tong una, paluapon o mabugupod. Pero dili pod pwede nga kutob na lang kag paluapon permanente. Ana, pungitanan permanente. Kasabaan permanente. Pero naa ni siya. Naa ng law. Kaya naa mo daw kay guardian. Kailangan nimo ang guardian kung infant pa ka. Dili pwede. Ngano man, wala pa man naging part. Di ba? Wala gi-abolish ni God ang law. Pero niya na siya, I have come so that ma-fulfill nimo ang law. Dapat mahimong part na sa imong life ang law. Muna kung dili pa maging part ang law, butangan ka og law as an infant para maging part sa imo ang law. Kuha ninyo? Wala mag-abolish ni God ang law. Ingon siya, kay good man ang law. Sabta ninyo, mga son. Verse 3. So also we, while we were children, anak po si Paul, respond na mo. Ano siya? Ginawa. Niyagi po di ay pagka-children si Paul. While we were children, we are held in bondage under the elemental things of this world. Yan na siya. Kung katong bata pa, tama, child pa, tinuod, medyo kay dagan, medyo bawal, no? Sa bata, sama sa kong gingon. Kung children pa ka, dagan kay restriction, held bondage. Unsa maning mga restriction sa bata. Di ba? Bawal gunit kutsilyo, bawal dagan-dagan. Dagan kayo gina-restrict ang mga bata. Ayaw nimo dili pwede hatagan og kanang glass, plastic sa imong ipabaso sa iya kay mahulog ang baso. Mga na restriction, man ginapasabot ana ni Paul nga kung bata pa, daghan kag restriction. O kung immature pa ka, daghan kag restriction. O nga
kailangan jud nato ang restriction, kailangan nato ang law kung bata pa ta. Oh. Magsige pag yaw-yaw imong mama, oh ana. Di ba? Makita ninyo kung magsige mo yaw-yawan din ni kanang sikag badlungon. Oh, kabalo na ka kung sikag badlungon, di ba? Ang bata sige daw badlungon sa papa. Mana magsige kag disiplinahon sa imong papa sa langit. Tingala ka, wala jud kag respond pa. Oh, child pa ka. Oh. Mao na nga kami pod may siya. Ayaw sa adto didto. Oh. Ayaw sa na tiksi. Oh. Ayaw sa na kuana. Ginabutangan mo glo ba ngano man. Dali ra man ka mapol. Dali ra man ka makasala. Oh. Ayaw sa ni himua. Kana butangan ka. Hoy, stricto lagi na sila pastor. Tagal lagi nagbawal. Alang hindi ka bawalan nga, infant pagani ka no. Kinsa bagoy papa gusto mo madisgrasya ang anak. Oh. Muna, kanang kuan, ang nagi mga anak, mga feeling, mo yung ka nga, mature na ko, kabalon na ko, ilay. Mature na ka, kung kabalon na ka, ma-overcome sa sin. Pero kung dili pa, ay yung ka inab, mature pa ka, nga, kabalo mo mature. So naay law, kailangan kang guardian para dili ka madisgrasya. Muna nga, kung tanawon ninyo sa Sunday service, natay law, di ba? Ang law nato, 9 o'clock, sugod na yun ta. Pagpatong sa 9 o'clock, sugod na ta. Nga no, gihimo nato na, para na sa mga children. Nga no man, sige magkalit ang mga children. Dili ba? Kung di ta magbutang og law, ang mga children dili mag-grow. So kailangan sila mo abide sa 9 o'clock nga meeting nato sa kwan. Sa si tawag ani 9 o'clock nga simba nato. Same food sa ato diri sa morning prayer, morning devotional. Kailangan ta magsugod og 5:30 nga naman para ang mga children mo grow. Kay kung dili po ta magbutang og kwan, sige lang tan-awon nato alas 5 siguro ta magsugod og alas 6 ba depende. Dili ta mang-grow tanan. Mag-assume ra ta ba? Sumuna nga naay law para i-guard, butangan ka og law para mag-mature ang mga kwan, mga sitaw kaning mga infant. Kuan nato. So if we behave like children and act like children, then we need the law. Amen? Di ba yung ko sa inyo ang mature na nga sandili na need og law. Nga naman, part naman sa ilang life ang law. Nakuha niyo? Na discuss nato na kagahapon. So mo na ang purpose no sa Ginoo sa to ang kinabuhi nga mag-grow ta to be mag-grow up ta to be as sons. Nakuha na to. So sa amin nato itong sarili karon, kumusta man ang imuhang attitude towards God, na ba kay sense of responsibility and toward His kingdom. Kana, kaya nga murag, wala ko pakialam. Ma-hurt na ako ang Ginoo dili. Wala lagi ko pakialam kung may impyerno o dili ako silingan. Nakuha niya akong point. No? Wala lagi ko ipakialam kung may impyerno akong silingan. Ako ang amigo-amiga. So, di ba ang mga bata, wala na sila pakialam silang surrounding. Nagdula raman na. Wala na sila pakialam. Mauntog ang ilang mga kauban. Basta, tinula kay diya. So, those are child. Wala kay pakialam kung ma-hurt imong papa o dili. Those are child. So, ikaw karon mag-reflect ka. Naa pa ba ka ani sa level nga child? Or son na ka? Ano man, ang son na may sense of responsibility sa house sa Ginoo. Or na siya desire nga i-please ang papa. Amen? And ido ang will sa papa. Dili na i-hurt ang papa. Kaya naman, siya mismo naka-overcome na usin. So, if we are sons, if not, we are still under the law, even though
ang si Jesus Christ niabot na sa tong kinabuhi. No. So verse 4, but when the fullness of the time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Ano siya? Na yung particular time nga appointed na yung particular time where God appointed His Son to come into the world. Na siya fullness of time niya manggingon diya. Nang ipadala niya ang iyang anak din sa kalibutan. And gi-prepare yun niya ni through time. Una, gi-choose niya si Abraham nga inan sa blessing, tama? Nga I will bless you. Tapos many nations through you, many nations ma-bless niya na siya. So gipili niya si Abraham. Tapos gi-prepare niya ang nation of Israel. Giunsa ni sa Ginoo giatagan niya law, pinagi kang Moses, tama? Tapos kining nga law picture ni sa pag-abot ni Jesus Christ, tama? Kung tanawon ninyo ang nahitabo sa Old Testament, picture ni sa pag-abot ni Jesus Christ. For example, sa tabernacle, di ba ang naipari sa tabernacle, siya ay magbitbit og blood. Tapos isulod niya ang blood padulong sa courtyard, holy place to holies of holies. Tama? Kinsa maning priest diha sa Old Testament. Sa New Testament, mao nay picture, shadow ra magud ang mga nahitabo dinhi sa Old Testament. Sa moabotay nga ni Kristo. So unsa nitabo, ang dugo ni Kristo, ang dugo nga gina-offer didto, nagsignify na sa himuon ni Jesus Christ nga iyang dugo iya nang itabok from courtyard. Apil pod ang iyang flesh nga walay sala, mo ni pikas sa veil. Then aya siya nitabok dito sa holies of holies. Gikuan niya ba? Gitabok niya padulong dito sa holies of holies or sa presence sa Amahan. So makita ninyo na katong nga mga naitabo sa Old Testament, picture ni sa moabot nga si Jesus Christ. Shadow ra ni sa mahitabo. And kung tanawon ninyo dito, ang presensya sa Ginoo tong una nasa building. Tama? Na-divide po to siya sa tulo ka part. Body, soul, and spirit. Tama? Tulo man to, courtyard, holy place, and holies of holies. Then, ang balay nga to siya, dito nagpuyo ang Ginoo. Dito nimo mastoryan ang Ginoo. Karon, kinsa asa karon nagpuyo ang Ginoo sa tuwa na body, soul, and spirit. Asa siya nagpuyo karon ang balang espiritu na nasa tuwa. So even sa kwan no sa kay kinsa man to nga blood. Ang blood tong una sa mga bull nagsignify pod siya sa blood ni Jesus Christ nga maka-forgive sa tuang sin. So katong mga naitabo tong una no nga sa Old Testament, even katong kwan katong pag-redeem ni God sa mga Israelites sa Egypt o doorpost kay kinsa man tong blood dapat imong dawaton. Ang blood tong una sa lamb, kinsa may nahimo karon nga lamb nga imong dawaton, unsa maning door na ato, door sa tong heart. Tapos after ato dawaton nimo, kailangan jud ka mag-repent, kailangan nimo i-let go ang old sin nimo. So tanan nimo nga mind sa Egypt, tanan nimo nga old mind nga slave sa sin, i-bury nimo sa water, which is nagsignify sa water baptism. Tapos paghawas nimo ana, dili pwede nga dito ra ka kutob sa tubig. Paghawas nimo, dapat led ka sa Holy Spirit. Kailangan ka mabaptize sa balang spirito, which is katong mga Israelites nihawa sila. Then naay spirit sa morning, naay cloud sa morning, naay fire sa gabi. Nagsignify na siya nga ikaw karon para maka-aris adto ka sa promised land. You must be kanang bound diha sa will sa spirit sa imong kinabuhi. Dito nimo ma-experience ang promised land. Pero kung magpabadlong ka, mabound gyapon ka sa law, mabound ka sa slavery sa sin, tingala ka, pudyuton pud ka diha sa wilderness. Maglisod gyapon ka. So kana ba nga picture nga kining nahitabo tunguna mao ni ang plan ni God no
at the appointed time. So moto gihatagan sila law, pinagi kaning Moses. So when the fullness of time come, na siya, God sent forth His Son. Sa verse, then yan na siya, born, yan na siya diha, of a woman under the law. So when the fullness of time came, yan na siya diha, God sent His Son, born of a woman. So, si Jesus Christ, kung tanawon nimo, katong pagka-accomplish niya sa fullness sa law, 'di ba? Pagka-accomplish ni God ang purpose sa law, kay 'di ba ang purpose sa law is to remind you nga dili nimo kaya ang standard sa Ginoo. Tama? O may one nga purpose sa law, nganong naman di law, nganong na 10 commandments, nganong naman di commandment nga gihatag kang Moses. So ang purpose ato para i-remind ka nga maski unsaon nimo paningkamot, dili jud nimo ma-achieve full short jud ta sa standard sa Ginoo. So tanawon ninyo, once nga dili jud nimo ma-realize, kay kung wala pod law, dili pod nimo ma-realize nga ang standard sa Ginoo, dili pod nimo makakuan ba mahimo pud kang kanang grabe ka sinful ba nga maski unsa na lang imuon kay wala makailo. So gihimo ni God ang law para mabutang ta sa point nga dili nato kaya ang standard sa Ginoo. Mao na nga karon na-achieve ni siya nga full short permanente ang tao, maski unsaon nila halad, maski unsaon nila og kanang halad sa sala, pero balik-balik gyapon nilang mga sala. So full short gyapon ng mga tao. Mao na nga one time in the fullness of time, yan na siya diha, gipadala na niyang iyang anak. Tapos, yan na siya diya, no? God sent His Son, born, yan na siya diya, of a woman, yan na siya diya. So, si Jesus Christ, born siya sa woman, murag kita, natawog yapon, kay gikan man siya kay Mama Mary nga tao. Born of a woman, same pod, si Jesus Christ, natawog po siya gikan sa mama. Kinsa yung mama, si Mama Mary, tama? Then, asa gikan si Mama Mary sa seed gyapon ni David. So, si Jesus Christ, nakadawat siya og lawas, nga gikan pod sa flesh ni David. Nakuha ninyo? So, parehas radyod ta og lawas ni Jesus Christ. Gikan man siya sa seed ni David. Gikan man siya sa born of the flesh man si Jesus Christ. So, makita ninyo. Tama, no? Sa ato pa, si Jesus Christ ay gikan siya po siya sa flesh. Parehas na ako. Mao gani nga, tanawan nimo in Romans 1 verse 3, sulat na lang ninyo. Concerning His Son, yan ay siya diha, who was born of a descendant of David according to the flesh. Romans 1 verse 3. So, gikan dyan siya sa tao. Gikan dyan siya sa lawas. Si Jesus Christ. Therefore, tungod kay parehas man taglawas, ang desire nimo parehas pod sa desire niya. Tama? Naayod siya desire pod. Ang passion nimo, napod siya passion. Tapos, ang mga temptation nimo, parehas po sa temptation ni Jesus Christ. Tama? Parehas lang taog likeness of a sinful flesh. Na'y passion, na'y desire, ano siya. Pero, si Jesus Christ, maski same taog flesh, wala siya nagpakasala. Nga naman, aning gingon diya sa Bible, likeness lang ang gingon ha, dili ta parehas nga makasasala. Kay gingon niya sa Romans 8 verse 3, for what the law could not do, weak as it is through the flesh, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh. So, likeness lang, muraras ta parehas sa Ginoo,
na mata, dalunggan, ilong, baba, singkasing, in the likeness lang. Pero, wala siya sin sa iyang anuman, dili man siya gikan kang Joseph. Gikan man siya sa spirit. Yes, gikan siya sa mama. Gibutang sa Ginoo ang lawas ni Jesus Christ, tapos gibutangan siya spirit sa Ginoo ni Christ, ang iyang lawas. Si Christ ang nagbutang og spirit sa iya. Si God ang nagbutang og spirit sa iya, dili niya nakuha kang Joseph. Mao na nga si Jesus Christ same taog flesh, pero wala siya old self nga mag-lead permanente og sala. Ngano man ang spirit man ni God, sa spirit man ni God nigikan si wala may sexual intercourse manggod si Mama Mary o si Joseph. Mao na nga si Jesus Christ wala siya old self nga magpakasasala permanente. Mao na nga dili jud nimo siya mapasala, ngano man dili man siya gikan kang Joseph. So kato lang ang kalahian nato sa iya nga si Jesus Christ, yes, gikan ta sa flesh, pero si Jesus Christ gikan pud sa flesh, pero wala siya sala. Ako ninyo, lawas lang ang naa sa iyang aparehas nato, likeness of sinful flesh lang, pero dili siya nagpakasasala. Kaya ang gingon diya, Hebrews 4, basahan natin Hebrews 4 verse 15. Yan siya diya. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but the one who has been tempted in all things as we are. Na-tempt pod si Jesus Christ. Na yung mga temptation ba? Gitempod siya sa yawa, kaunan ni, ang anak-anak. Na temptation. Na po yung mga babae pod nga siguro imagine mo prostitute guna si Mary Magdalene. Alangan wala po na ipakita-kita og mga batiis dito kang Jesus Christ po si Mary Magdalene. Na po na yung mga ingunana po nga action niya. Na po matagod si Jesus Christ. Na yung temptation nagapalibot po kang Jesus Christ. Pero na siya yet without sin. Wala siya nagpakasasala. Nakuha na to. He was also being tempted in all point, but he did not sin. No? Kung tanawon ninyo, grabe jud ka mga yung Ginoo ba? Pwede ra gud unta maghimo ang Ginoo og bag-ong Adam. Kanang walay ginikanan ba? Muldahon na lang niya og kwan. Muldahon na lang niya og kanang yuta. Tapos butangan niya ang spirit ni Jesus Christ. Ang bago niyang hinimo. Ngano man, kung tanawon ninyo, ngano man yung gihimo ni Jesus Christ, nga ipaagi pa siya dito sa seed ni David, ngano man, para mamodel siya sa atua ba? Nga ako, in the likeness of sinful flesh, parehas ra taglawas. Nakahimo ko og new and living way padulong sa atong amahan. Mao na nga kaya pud ninyo ni nga makabalik ta dito sa atong amahan nga naman parehas man taglawas, parehas man tag espiritu karon nga na sa imuha, pwede di ay ta nga magkaroon og victory over sin. Dili na ta ulipon sa sala. Sabta ninyo? No? So ang sinitabo dito, wala naghimo si Jesus Christ ay si God o kanang another body. Ang Holy Spirit ang ni natawo siya under human race, pero wala siya earthly father, sama sa kong gingon. Ang Holy Spirit ang nag-abot kang Mary and gibutangan niya og lawas ni Kristo ang iyang tiyan, tapos gibutangan niya og spirit ni Jesus ang womb ni Mary. Pero si Jesus Christ sa body, nagikan sa flesh, gikan sa seed ni David, but without an old man. Kuha ninyo. Kay magtingala ka ba? Bitaw, no? Tao ra gud. Mao man ang sayop sa uban. Tao ra manggod ko. Oh. Tao man po si Jesus Christ. Pero ang the best sa tuwa, tao lagi ka, pero kung masudlan pud ka sa balaang espiritu, ma-overcome nimo ang sin. Mo no ayaw jud excuse nga tao ra ka, nga dugay na ka na born again.
Gidawat na nimo si Kristo, gisurrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Tapos padayon gyapon kag pakasasala. Dili na mao. Napa mo diha? Kaya nga naman, same raman na spirit ang naakang Kristo og imuha. Same raman nga flesh nga naakang Kristo og imuha. Nga naw si Jesus Christ wala na overcome niya ang sin. So, he had the flesh, but because of he was born of the Spirit, there was no mind who wanted to sin. Nakuha ninyo? Muna, ginaingon sa Bible, di ba? Your old mind must be crucified. Nga naman, ikan manggunta na sa seed ni David, naayod tay old mind. Ikan punta sa seed ni Adam, naayod tay old mind. Dili matagikan sa spirit before. So, dili yun ta, kailangan nato patyon o let go nato ang atong old nga mind nga gusto og sin permanente. O nato. Tapos, you are now one with the Holy Spirit, mo na ang imuhang paminawon like Jesus Christ. Si Jesus Christ, na siya flesh, pero wala siya old mind. Gitaw old mind nga gusto og sin permanente. Mo na dili nimo siya matintal. So karon para di ka matintal, para dili ka ma-fall into sin, mutuo ka nga si Jesus Christ na crucified, namatay, ikaw pod namatay na pod ang imong old mind. Na bury na ba? Wala na mo, ex na mo sa imong old mind na gusto permanente pakasala. Sa imong uwag, sa imong lust, sa imong desire, sa imong flesh, tanan-tanan. Old mind, patay na ka na. And you are one with Christ. Amen? So, mas kigitem si Jesus Christ, pero wala jud siya nagpakasasala. Amen? Kita man ninyo. So, born po siya under the law. So, may pasabot ani. Na born po si Jesus Christ under the law. Nga naman, Diyo man niyang mama. So ato pa, gituli po si Jesus Christ kay circumcise man ang kwan. I-circumcise man ang mga Diyo. Tama? So gituli si Jesus Christ. At the same time, di ba naaman po offering? Mao man na ang logod nila nga kanang mga bata at regalo. Mabitaw nga na ay three kings. Di ba pagkatawo ni Jesus Christ na three kings gihalaran. Ana di ay ang kultura sa pag-obey po nila sa law. No, napoy halad. Nagyatagan po siya halad. Tapos, of course, nagdo po siya sabat. Oh. Pero, na-born siya under the law. Nag-grow siya under grace. Nakuha ninyo? Dili ni mo sala, nga. Unsa ninyong reliyon, katoliko ba ka, unsa inyong mga law nga gina-practice, di mo na sala. Pero kailangan ka na karon mo live under grace. Dili ni mo pwede nga mag-grow ka or mag-live ka under the law gyapon. Nakuha na to? Si Jesus Christ, born under the law, but He is the first person who lived under grace. One who was free from the law. Muna nga, muhil na siya sa sabat. Suko kayong mga Parisiyo. Isa ka. Nga nung muhil man ka sa sabat. Sila ka siya. Muna kung tanawon ni mo, born under the law but he lived under grace. Ako na to. So, kailangan kita karon nga nagtuo sa iya, siya man ang nag-open sa new and living way for us na ma-free po ta sa law and to live under grace and walk in His footsteps. So, unsa yang gingon dito? Born from the law, born from a mother, flesh, so that, He might redeem those under the law. So, si Jesus Christ, nag-live po siya under the law. Kita po nga nag-live under the law, ma-redeem po di ta. Kaya nag-born siya under the law, pero nag-live siya under grace. Nakuha na to. So that we might receive those who are, redeem those who are under the law. That we might receive the adoption
as sons. Unsa may pasabot sa adoption? Dili pasabot nga kanang wala kay anak. Dili ni pasabot na ingon ani nga adopted ka kay wala kay anak, mag-adapt ka kay wala kay anak. Dili na pasabot ani adoption ngani. As sons iyang gingon diya. Ang meaning aning adoption as sons is you are being placed as a son. Diba gikan man ka as a child? You are being placed as a son. A son kay kanang from a child to a son, tama? Ibutang ka sa place, nag-grow ka as a son to a place of responsibility. Tama na to? You are now placed as a son. Kay dili na nimo need og guardian. Sabtan nimo. Mao na dapat ang padulngan nato. Adoption ba? Mabutang ka as a place as a son, dili na ka child. Kay dili na nimo kailangan sige guardian, dili na nimo kailangan og sige remind anang law. And you are free now sa guardian from the law. You are now being removed under the law. Giana ba gi-remove na ka under the law o gi-place na ka, di ba? Ang under the law are those infant children, slave pa sa sin. Giibot ka diha, gibutang ka, gi-place ka as a son. Mo na yung adoption as a son, dili ka bata, dili na ka bata. Nga sige pa kailangan og guardian nga mo guide sa imuha. So Jesus came under the same flesh like ours. He overcome sin. He makes a way for us so that we might become the son, free from the law, because we walk in His footstep and overcome sin too. Kita po, ma-overcome po nato ang sin kung i-follow po nato si Jesus Christ. So, mao ni ang mark jud sa kwan kanang na-free na ka sa law. Kanang wala na, dili na nimo master ang sin. Romans 6:14. For sin shall not be master over you. Sa mo ni yung memorize permanente. Romans 6:14. Sin shall not be master over you. For you are not under the law, but under grace. Mailan na nimo nga you are now under grace. You are now living in the new covenant. You are now a son. Ga-mature na ka because sin has no power over you. Romans 6:14. So, unsay ti mailahan nga you are under grace gani? Sin has no power over you. Unsay ti mailahan nga you are not under the law? Wala na power ang sin sa imo. Pero kung napay power ang sin sa imo, you're under the law. Tingala ka tanan nimo ang ginahimo, murag ritual na lang nimo sa simbahan, obligasyon na lang nimo. Ngano man, mura nimo sila gihimo nga law ba? Ala, mag-volunteer ko para at least ma-bless ko sa Ginoo. Hala, himuon ako ni para ma-bless ko sa Ginoo. You are still under law. Pero kung you are under son, maski kasabaan ka, maski i-rebuke ka, nag-respond ka og tama, ano man, you're pleasing God, not us. Samtan ninyo. So, sin cannot rule over upon Jesus because even He was born under law, He can live under grace. So, He can live under grace. Di ba naingon ako sa inyo ha? Gikan pa sa bata si Jesus Christ, nag-live na siya under grace. Basahon nato sa Luke 2 verse 40. Sulat na lang ninyo. Luke 2 verse 40. Yan yung diya. The child continued to grow. Kinsa ni nga child? Si Jesus Christ. The child continued to grow and become strong, increasing in wisdom, and the grace of God was upon him. Bata pa si Jesus Christ, naa ng grace ni Lord. Mawitaw nga siya ang pinakauna nga tao nga naay grasya. Mo na ikaw, maski unsay mo ang sitwasyon, kung dawaton nimo si Kristo sa imo ang kinabuhi, you will grow. You will grow. Mag-grow jud ka. Mo na nga kamo makita jud ta mo, mag-grow pod mo. Pero kailangan lang lagi ninyo glow. Kanang katong mga bata pa, mo na ma-remind mo, ma-correct mo, makasabaan mo, ngano man, need man na sa child. Sabta ninyo. Pero ikaw po nga child mo, respond po ka, dili po ka magsigdagan-dagan. Oh.
Kung low lang gamay, di na magpakita. Di ba ang mga bata, ludanon, magtago sa kwarto? Di na magpakita sa fellowship. Oh. Di na magpakita sa church. Nga naman, child pa. Storyahan lang nimo gamay, muluod. Child pa. Nya, makita nimo, maglisod gyapon ka na, mura kag slave, kulatado gyapon ka, init gyapon kag ulo, init na pon ka og kanang kuan, mangaway gyapon ka og brethren nimo, ano man, mao nang bata magpalaway pa ba? So naan ang grace ni Lord kang Jesus Christ. Ana ang grace ni God kang Jesus Christ, even bata pa siya. So, si Jesus Christ born under the law, pero nag-live siya under grace. Like kita ba? 'Di ba? Ako, like ako. Na-born jud ko under law pod. Ngano man, tudloan man ko grosaryo. Mas ka tudloan ko grosaryo, pagtinta asar ba ani? Iya. Kaya abin mo man uy. Under law ba? Mabutan ko atong panahon na, buutan kay ko ana habang garosaryo, buutan ko. Pag human ana, portin nang kiyata. Dapat every as Wednesday magpabadlis ko sa akong agtang. Oh. Tapos isabay pa ko sa akong mama sa prosesyon. Oh. Nagpatuli po ko. Under law. Oh. Kay tinuod daw nga Kristiyano, dapat tuli. Oh, di. Tuli po ka. Pero pag dawat na ako sa grace sa Ginoo, unsa may purpose di ay atong law nga magpabadlis? Agot po kong kandila itong una para wa ko kasabot. Basta mo dagkot lang. Abot unsa may purpose atong dagkot na ako itong una. Pero ang purpose niya sa kandila is light. Para mahayagan. Pagdawat na ako kang Kristo, tanan to nga law nga akong gipractice, wala na nako siya gibalikan. Ngano man, nahimo naman akong life. Ang pagdagkot na akong kandila, gidawat na ko ang light ni Lord. 'Di ba? I am the life, yan si Jesus Christ, and the light of men. So, instead nga balikan ako tong law, naging part na sa akong life ang law. Nana si Jesus Christ akong kinabuhi. So, naan ang kahayag sa akong kinabuhi. Instead nga magpabadlis pa ko sa akong agtang, magbadlis ka sa imong agtang para daw ma-purify ba ang imong isip sa mga darkness, mo no, itom ba o kasabot ana. Tapos kana nga ritual or law sinetabo na nang dugo ni Kristo sa imo gilimpyuhan na ka, na nang grasya sa Ginoo, na nang balang espiritu, so tabangan ka ma-purify na imong pag-iisip. So naging life na nako, na fulfill ang law sa kuha. So since ako gikan ko sa law, makatabang nako karon sa mga people who are under the law, ma-redeem pud nako, matabangan nako karon. Which is ang uban, part na sa inyo Nga otro, mampud mo tong una, mga tig isa ka drum, isa ka balde na pud siguro ka kandila inyong nadagkot tong una. Oh. Napay kulo. O nya, mapil baya pud mo pangadji tong una para makamerindara mo, di ba? Ang uban. Mapil tag pangadji kini pansit didto nga. Mga under the law ta tong una. Like Jesus Christ. Pero pagkadawat ni mo kang Kristo, naging part na to sa imo ang kinabuhi. Para at ikaw, makaredeem pod ka, may mong blessing sa uban. Sama sa naitabo, nga giingon nga promise ni God kang Abraham. I will bless you. Gidawat na ni mong balang spirito, na-receive ni mong blessing para mahimo po kang blessing sa uban. Amen? Muna naitabo sa inyo nga karon. So, asa na ta? We can follow the footstep of Jesus because grace is upon us. Then we are placed as son, no longer defeated. We have victory over sin. Maujud na ang mark sa son, victory over sin. Mark of a child, still defeated. Mo na nga ingon diri sa verse 1 Corinthians 3 verse 1. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual men. Yan na si Paul. Dita mo i-address as spiritual. Mga grown up ba? Mga mature nga son.
but as to men of flesh, mga infant pa, as to infant, niya na siya dali, as to infant in Christ, niya na siya sa 1 Corinthians 3 verse 1. Oh, see? Mga naborn again na ni sila, mga taga-Corinth, pero dili sa tamo ma-address, niya na siya as grown-up sons, or spiritual men, but as to men of flesh, as to infants in Christ. Oh. Una, kung infant ka, no, kabalo na ka kung infant ka, dili pa ka kunit sa ears, as an ear, di pa ka responsible. So, kung sa may mga mark ato, victory over sin kung son na ka. Pero kung infant pa ka, kung sa di mailahan nga infant pa ka, 1 Corinthians 3:3, for you are still fleshly. Lawas nun pa daw ka, dili pa ka kapasting. Gusto pa rin ni mo kaon permanente, fleshly. Oh. Pasting ka kausala, magpasting ka og 3 days, mag 3 days ko. Wa ka na ngayog tabang sa Ginoo, magtingala ka, first day pa lang, break na ka. Labad akong ulo, hala, basi mo ulcer ko ani, mapasmo ko, mabuang ko ani, oh, fleshly pa ka. Okay ra na, isa ka adlaw, at least isa ka adlaw. Sunod na sad, duha na ka adlaw. Oh. Sunod na sad, may mag-commit ko 1 week. Okay. 2 days pa lang, nailamig ang pagkaon, ng seafoods, ng mga lagmi. Na sad, break na sad ko ani. Fleshly. Muna itawag ang mga infant. Nana siya, you are still fleshly. Nana siya diya. For since there is jealousy, na daw jealousy, kinsa may mga jealous din kanang unstable pa ba, dili kuan. Nana siya, jealousy and still strife among you. Daghang pag-away ninyo. Oh. Are you not fleshly? And are you not walking like mere men? Yan na siya diya sa 1 Corinthians 3:3. So, mo ni mark sa mga infant. Fleshly. Then, strife. Na jealousy. Sigig away. Oh. Sigig away. Mo mayaging diya. Basahan na lang sa Bisaya. 1 Corinthians 3:3. And strife among you. Sige na mag-away. Bitaw no, sa mga itong una, pagkadool na mo sa Ginoo, sige mamig-away sa kong asawa. Away ito. Kamay naman, singka na yun. Away, sige mig-away. Singka. Ako. So, hinahinay. Lord, sorry. As you allow the Holy Spirit sa imong kinabuhi, hinahinay, mag-grow ka as son. Tingala ka, nag-away mo, sorry na. Sorry na. Suko pa ka. May ilak po dahil na siya. Karoon ako kadungog ba? Sorry ka. Wala away ron. Wala kusog. Why away, oy? Tanawa ko, dili ka fleshly, magpasting ka, why away? Halos din agani ka kalihok no. Hindi siya mag-away. Namay, agani ko, nang away sa ko, pero bago lang, pero wala na ko siya. Ako kung nakasala ko sa imo, sorry na, anak ko siya. Sorry. Love you. Anak ko siya. Anak ko. So, no? We are, Corinthians 3:3, there's jealousy among you. You are not fleshly. You are not walking like mere men. Yan na siya. Because, verse 6, because you are son. Oh, anak naman ka sa Ginoo. Amen? Amen. Anak na ka, son. God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So, gipadala ni God ang Spirit sa iyang anak. God sent forth the Spirit of His Son asa man sa ato ang heart into our hearts because we are sons. Or para ma-impart niya ang spirit of sonship sa to ang nanay sense of responsibility nga nagpuyo ta diya sa grasya sa Ginoo, crying Abba Father. So sa man ni siya,
maski moabot ang time nga ilid ka karon sa kwan ba? For example, nanang spirit ni Christ sa imuha. As niya na siya diha, God has sent forth His Spirit of His Son. Ang Spirit of Sonship ba? Ipadala na sa Ginoo sa imuha. Ang Spirit of Son, dili child, Son. Tato pa, kana nga Spirit of Son sa imuha, mo cry out na permanente sa imuhang Father. For example, ang kalibutan, birahon gyapon ka or attempt ka nga mobalik as a child. Like for example, kanang timtalon ka og shabu, timtalon ka og garilyo, timtalon ka og inom, timtalon ka og babae, timtalon ka og lalaki, nga na. Birahon ka ana para balikan nimo kana nga sala. Tungod kay naay ang Spirit of Son, kanang mature ba? Diha sa imuha, Spirit of Son, Spirit ni Jesus Christ, no? Diha sa imuha, tingala ka, murag dili ka gusto mo balik aning pagkabata. Dili na ka gusto mo balik nga maslave pa ka. So, if ever man nga nakakaon kag tae or nakakomit ka og sala, magtingala ka, mo cry out ka sa Father, kay nga naman, son naman ang naa sa imuha, dili na child. Sa ninyo? And kung naa may situation nga naa sa imuhang situation nga murag dili man ni gikan sa papa, mungayo kag tabang mo cry out ka ba sa papa, kay nga naman Spirit of Sonship naman ang nasa imuha, dili child man. Sabta ninyo? So, magtingala mo, kamo, naminaw. Di ba kung makadesisyon mo og mali, mangayo man magtabang sa Ginoo, Father, tabangi ko ani, wala ko kapasaylo. Father, mali yun niya akong nahimo pa. Mo cry out ka sa Papa. Father man, anak naman ka. Anak naman ka nga nag-mature. Anak naman ka nga dili child. Nasabta ninyo? So, na may situation sa inyo nga murag wala gikalipay sa imong papa, mo cry out yun na, mo grieve ang Holy Spirit. Nasabta ninyo? Mga nga padulong jud tatanan og maliwat jud ta og kinaiya sa Ginoo kung mag-respond ka ngano man na may ga-cry out permanente nga Spirit of Son diya sa imuha. Naba mo diya? So, may uban dugay mo cry out. Kaya naman, ga-cry out na good ang Holy Spirit. Ga-cry out na ang Spirit of Sonship sa imuha, pero dili man ka mo respond. Ikaw mo gunay control sa imong kagalingon, sa imong flesh. Nama kay will. So as you surrender sa Ginoo, Lord, tabang. Na may temptation, tabang, Lord. Mo na ang kagwapo. Kay mangayo pa kagtabang sa Ginoo. Ang lisod, kaya lagi na ako ni. Kaya ra na ako ni. Wala ga-cry out ba sa Abba Father? So, sabi niyo dining Spirit of Son, mo nun sayang mo diri, because you are son, God sent you the Spirit of His Son. Tama? In verse 6, God has sent you the Spirit of His Son. Unsa man ning Spirit sa Son? Spirit of grace. Tama? Spirit of grace. Oh. Sa ato pa, kana nga Spirit nga naa sa imuha karon, ang Ginoo, i-communicate niya, na naman ang grace, i-communicate po niya ang grace sa imuhang kinabuhi. Tabangan ka niya ba, nga mausap imong batasan, nga ma-please ni mo ang Father, nga malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Especially, kung naay in need ni mo ba, need ni mo nga ma-restore, need ni mo nga ma-overcome na siya, na ang Spirit of grace sa imuha. He sent His Spirit of grace sa tuwa, then, kana nga grace, mutabang siya sa ato ang need. It is help us. There, Hebrews 4:16, yan na siya. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace. Draw near. Kita tanan mo, duol, yun ta permanente. Lord, tabang. Help. Need na akong tabang ni mo, Lord. Let us, Hebrews 4:16, basahon na ninyo, sulat ninyo. Nga, therefore, let us draw near with confidence to the
throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So ang grace is a help in time of need. So ang spirit sa Ginoo nga naa sa tuwa, it's also a spirit of grace nga motabang siya sa tuang need. Kana pud nga spirit nga naa sa tuwa, mo cry out pud siya sa atong amahan, mga Abba Father. No? Nga ikaw mabutang ka sa posisyon nga anak ba? Mabutang ka sa posisyon as son, ang imong papa, pangayuan nimong tabang always. Tung una, masipyat ka, wala man ka cry out. Mo sipyat ka tung una kay mo kwan man sa tao kani, bis nga mo cry out ka sa Ginoo, mo cry out man pud ka sa imong barkada, mo cry out ka og botelya sa Red Horse, dili sa Ginoo, espiritu man sa bino imong pangitaon, dili man espiritu sa Ginoo. So, mo nay kalahian karon kung naana ka sa Ginoo. Amen. In verse 7, therefore, last ani before ta mag-end, therefore you are no longer slave, but a son. And if a son, then an heir through God. So, mao ni purpose sa Holy Spirit sa toang kinabuhi, sa baptism sa Holy Spirit sa toang kinabuhi. Then that we may grow up as a son. Dili na ta slave. Tama? Kanang nana kay place of responsibility ba towards God, nga dili na ka slave sa sin, and ang sin wala na dominion over us. So, ang summary ani in verse 1 to 7, no, ginapakita sa tuwa nga to be free from the law, para ma-set free ta sa law, kailangan ta mo level up from child to son. Sabta ninyo, kining 1 to 7, para ma-free jud ta sa law. Paging part ng law sa tuwa, kailangan mo level up. Kamo tanan, kita tanan, apil pud ko, from child to son. Nakuha ninyo? Mo na ni ang kuan, dili na ka dapat defeated sa sin, pero naa na kay victory over sin. Dapat ingon na. Ang yung whole purpose sa baptism sa Holy Spirit. Nga dili ka ma-defeat sa sin. Kundi ang sin defeated na sa imong life. Na kay victory over sin. Wala na ka nag-struggle sa power sa imong flesh, but gibutangan ka sa balang spirito para ma-overcome nimo ang desire sa imong flesh. Patagan kay enablement, no, nga naa sa imong sulod, nga kailangan nimo i-follow, especially ang footstep ni Jesus Christ, kay Christ lives in me man. Kinsa may mo tabang sa imo mo obey kang Christ, mo follow kang Christ, ang Holy Spirit. Muna mo acknowledge ka sa Holy Spirit. Tawagon jud nimo may kagtabang. Then para kita pod mag-walk ta as Jesus walk. And natay responsibility sa house sa Ginoo. No? Mao jud ang whole purpose sa baptism sa Holy Spirit. Nga dili lang ka naka-overcome og sin, naka-victory over sin, then from child mahimo kang son, di ba? Na naka-victory over sin, then naka-responsibility sa house of God. Nga mas ganahan na ka i-please ang Ginoo, mas ganahan na ka ibutang unsa tawag gani, mas ganahan na ka sa mga butang ikalipay sa Ginoo. So kato di ay now, mali di itong kanta nato ba nga, I'm no longer slave to fear. I am a child of God. A son of God di ay. Magsigir ta declare og child ba. Immature pa kong anak sa Ginoo. Yapon. Na-remind ko ba na ang kanta? Di ba? I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Nga dili di ay ta kutob sa child. Kutob di ay ka sa, padulong di ay ka sa son. So kung ga-declare ka na, I am a child of God, ay mature, sige, gina-declare ni mo, may mature po kasi mong sarili. At na to, I am a son of God. Amen. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa mong word. Thank you, Lord, for giving us the revelation na kailangan dyan ni mag-mature from being a child to a son. Help us, Lord, nga mabot yun may ani nga level of being you a son, because ikaw may nagbutang og spirit of son sa amoa. Spirit ni Christ of son, as your son sa amoa.
para kami Lord maka-redeem pod mi katong mga people under the law. And matabangan na mo Lord nga they will live under grace. In Jesus' name. Amen.